So, sa mga magpa-process ng contract sa OneTry, so, this is your guide kung magda-drop in kayo. So, watch the video! Hi guys! Ako si Mai at magre-renew tayo ng contract. This is my 7th contract with the same employer and 21 years in Hong Kong as working as a domestic helper. So, ang video na to ay kung paano mag-renew ng contract. Siyempre, uumpisahan natin sa immigration. So, kung gaano katagal at kung ano yung process na gagawin natin. So, step by step ito. Mula sa punta ka ng immigration, pagbayad, pag-download ng visa, at pag-process sa Philippine Consulate. So, sana makatulong sa inyo. At updated ito ngayon 2024. So, minsan, umiiba din yung mga sistema o umiiba din yung processing. Depende na lang yun kung may mga bago silang patakaran. But for now, 2024, ito yung processing nila. Ang form ay kinukuha. Yung itong yellow book na to ay kinukuha ito sa OneTry Immigration Tower sa 2nd floor. At isasubmit natin ang ating mga requirements sa renewal of contract or whatever. Ito, yung ating mga documents sa 3rd floor. At kung drop-in kayo, ibibigay nyo lang dun sa officer sa counter number 8. So, paano nga ba mag-renew ng contract? Mga requirements for renewal of contract is 1 copy of a new contract, photocopy of ID, sa helper lang po, photocopy of passport sa front page, visa, yung malaking na nasa papel po yung kailangan, yung dinownload natin. So, yun yung kailangan. At declaration by helper at declaration by employer. So, 6 lang lahat na ang kailangan natin. Hi guys! So, ayan. Dumating na yung sulat galing sa immigration. Pinadala nila nung February 29. So, nung 21 ako nag-drop in. Pagka 29, pinadala nila to sa mga 1 week na 8 days. Then, dahil nga Friday yung 29, natanggap ko siya Monday. 4 ko ito natanggap. Ngayon, ang sabi po dito ay form. The application from the above name for an employment visa to work as a domestic helper in Hong Kong has been approved. This letter is not a visa. Please make payment and collect e-visa in accordance with the enclosed guidance. So, kailangan munang magbayad bago natin collect yung visa. So, ito yung 2nd page. So, nandito yung guidelines kung paano magbayad ng visa. Ito naman, yung babayaran natin is 230. Ngayon, andito yung ibang instruction. Andito yung code kung magbabayad ka through apps or basta pag nag-apps or Alipay or FPS, ito yung code. Ito naman kung magbabayad tayo sa 7-Eleven. So, ang gagawin ko, magbabayad ako by Alipay. So, scan ko lang ito sa Alipay para makapagbayad at may process na. Pagtapos ng magbayad, it takes 2 working days para ma-receive nila itong payment. Then, pag na-receive nila, pwede mo nang i-download yung visa. Or pwede mo pa rin hintayin yung another letter na ipapadala nila
Then, may instruction na naman doon kung paano i-download ang visa. Pero dito sa likod, guys, di ba ito kanina yung instruction, no? Sa pinakababa nito, pinakababa ng instruction kung paano magbayad, kung ano yung pipiliin mo, merong barcode dyan na pwede mong i-download ang visa mo. I-scan mo lang ito, lalabas na yung website ng immigration, ng Hong Kong Immigration. Or, kung hindi kaya ng cellphone mo, tulad sa akin before, anong nag-renew ako ng contract, yung phone ko, tangingot. So, hindi niya ito nare-read. So, tinype ko isa-isa itong website. So, pwede, dalawa yung option. Pwede mong i-type itong website para mo-download mo yung visa. So, kailangan mo pa doon maglagay ng mga information kasi nga, mano-mano siya. Unlike sa code na nandun na lahat, madali mo na lang siyang mai-download. So, let's try ng gamitin yung QR code bago yung phone ko. So, sana gumana yung QR code, diba? Kita ko sa inyo kung gagana siya. So, punta tayo sa Alipay. Ayan, nagtap up ako ng 300 kanina. So, ito, mag-scan lang tayo dito. Tingnan natin scan QR code. O, diba? So, ayan na siya kaagad. Lumabas na yung magkano yung babayaran. So, babayad daw tayo sa Government General Demand Note. So, ito nasa itaas yun ng ating ng ating letter kanina. So, 230 lumabas na siya kaagad, no? So, next step, napakadali lang, 'di ba? So, next step lang tayo dito. So, ayan na. So, 'di ba? Oh, successful, 'di ba? Ganun lang siya kabilis. Ganun lang siya kabilis, no? Sa QR code. Para ka na nagbayad sa 7-Eleven na binigay mo lang. Tapos na kaagad. So, maghihintay. Matis ngayon kasi ngayon nagbigay si Elmo ng pera pang bayad. So, maghihintay ako ng 2 days. Miyerkules, Webes. So, Friday, pwede ko na itong i-download. So, ito na yung sulat. Galing sa immigration, pangalawang sulat. Na natanggap na nila yung aking bayad. So, nakasaad dito, the above person applicant for unemployment visa. I think, ilalagay ko na lang dyan. Kasi, mahirap magbasa at hahaba yung video. So, ito yung QR code kung saan pwedeng i-download ang visa. So, i-scan ko lang ito, guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung lalabas pag scan ko dito sa phone ko. So, ayan. Ang gagawin natin dito, guys, is dito sa phone ko, ipipindot ko lang tong camera. Then, ayan, diba, sa website ng government. So, scan natin sa ibaba. Nandito yung download e-visa. So, pagka nakita natin itong naka-green na download e-visa, kiklik lang natin yan. That. So, ayan, ang bilis lang. So, pag nakita nyo na yan, click start, then may lalabas dyan na reference, ilagay nyo lang yung kung ano yung reference doon sa letter na pinadala sa inyo. Then, tuloy-tuloy lang hanggang makita nyo na to and download. Pwede nyo na i-download na yung visa at makikita nyo dyan kung saan. So, sa akin, sa drive ko siya, dinownload, then may lang lalabas na yan. There you go. So, kakarating ko lang from Philippine Consulate. So, nagpunta ako doon sa United Center. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Philippine Consulate ay nasa Admiralty United Center. At kung magpa-process kayo ng inyong verification of contract, OEC, change of employer, basta contract siya, renewal man yan o change of employer, ay nasa Admiralty United Center, 29 floor po. So, ayun guys, kakauwi ko lang galing sa Philippine Consulate. So, kung napansin ninyo na iba-iba yung
damit, yung pwesto ko sa vlog na to. Kasi ginagawa ko siya right after nung every process na ginawa ko. Pipila ka sa counter 4, papasa mo itong iyong documents at babayad ka ng $80 para sa verification. So after to naayos na ate doon sa Phoenix shop, sa Filipino shops, kasi parang ano na nila yun extra, natulong na nila yun, inaayos nila. So pagdating ko doon sa taas, pinasa ko lang to sa counter number 4, which is wala masyadong pila kasi weekdays ngayon. So nung naipasa ko yan, nagbayad ako doon ng $80 for verification. And after nang naibigay niya sa akin ito, pinapila naman ako sa counter 7 or 8, basta doon sa OWA payment. So ang binayaran ko sa OWA payment ay same pa rin siya, 196 pa rin. So, yun lang ang binayaran ko. So, after ko magbayad ng OWA na 196, pinapunta ako ngayon ng counter A at pinadrop ito ng nakataob sa counter A. Then, mag-sign doon ng pangalan mo, which is, ibig sabihin, nandun yung iyong resibo. Then, paupo po sa may mga naka-blow na chairs at hihintayin na i-release itong ating verified na kontrata. So, it takes mga 1 hour lahat-lahat bago siya naibigay sa amin. Yun lang guys. Wala na. Very easy na lang lahat ngayon. So, in just 1 hour or mahigit 1 oras, depende kung gaano kadami yung tao, dadala nyo na yung inyong kontrata pa uwi. At wala nang balikan, unless na lang may kailangan kayo sa Philippine Consulate. At kung may kailangan man kayo sa Philippine Consulate, yung iba nating concern ay nasa 14th floor. Yun lang, sana nakatulong at maraming salamat sa panonood. Good luck po sa ating lahat na nagtatrabaho dito sa Hong Kong or kung saan man bansa kayo at naligaw kayo sa aking vlog. Thank you so much for watching. Bye!